Zoldix versus Phantom Troop. Sino nga ba sa dalawang grupong ito ang mananalo kapag nagdesisyon silang magsagupaan? Ang mga Zoldix ba na kilala sa mundo bilang mga batikang assassin at mamamaslang o ang Phantom Troop ba na kinakatakutan dahil sa pagiging sikat nilang magnanakaw at kriminal? Sasagutin ko ang katanungan yan sa video na ito. Pero bago yun, sasabihin ko muna kung sino-sino sa pamilyang Zoldix at grupo ng Phantom Troop ang pagtutuos-tuosin natin. Para sa panig ng Assassins, isasama ko ang 8 miyembro ng pamilya kabilang dito ang kasalukuyang pinuno ng kanilang pamilya at negosyo. Ito ay si Silva. Kasama niya ang kanyang ama na si Zeno, ang kanyang mga anak na sila Illumi, Miluki, Killua, Aloka at Kaloto. Kasama rin nila ang matandang miyembro ng pamilya na si Maha Zoldyck. Upang maging patas ang laban, sa huling parte na natin pag-uusapan ng kapangyarihan nila Aloka at Naneka. Para naman sa grupo ng mga magnanakaw, kabilang syempre ang 12 miyembro, pinangungunahan sila ng leader na si Chrollo. Sunod ay sila Nobunaga, Phaeton, Machi, Finks, Franklin, Shizuku, Bonolinov, pati na rin ang mga namatay na miyembrong sila Uvogin, Pakunoda, Shalnark at Kortopi. Inalis ko na sa grupo ng Phantom Troop ang peking miyembro na si Hisoka, kaya lumalabas na 12 Phantom Troop laban sa 8 Zoldix. Mas marami ang kabilang sa koponan ng mga magnanakaw kaysa sa mga mamamaslang. Karamihan din sa mga Zoldix ay mga bata pa at lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay bihasa na sa paggamit ng Nen. Kaya kapag naglaban ng 8 Zoldix at ang 12 Phantom Troop, naniniwala ako na ang mananalo sa kanila ay walang iba kundi ang mga Zoldix. Maaaring ilan sa inyo ay inaasahan na ang pagkapanalo ng pamilya ng assassin sa labang ito. At marahil ang iba naman sa inyo ay hindi sang-ayon na matatalo ang Phantom Troop. Kaya para maging malinaw sa lahat ng napili kong kalalabasan ng laban, ay sasabihin ko kung bakit ang mga Zoldix ang mananaig kontra sa Phantom Troop. May 6 na pangunahing rason kung bakit ko nasabing mananalo ang grupo nila Silva kontra kanila Chrollo. Iisa-isahin ko ang mga dahilang ito at uumpisahan ko ito sa unang rason. Ito ay dahil nagawa na ng mga Zoldix na paslangin ang isa sa mga miyembro ng Phantom Troop. Ayon sa kwento, napagtagumpayan ni Silva na patayin ng spider na humahawak sa ika-8 numero. Maaaring dulot nito, nagkaroon sila ng engkwentro ni Chrollo at natapos ang laban sa hindi malamang resulta. Ganun pa man, ang dalawa ay parehong hindi nagtamo ng kahit na anong pinsala na mababakas hanggang ngayon. Naging patunay ito sa aking paniniwala na mananalo ang Zoldix kontra sa Phantom Troop dahil nagpapakita ito na hindi takot si Silva sa Phantom Troop, samantalang ang Spiders naman ay nag-iingat sa mga Zoldix. Kung ating maaalala, ang Phantom Troop ay labis ang pagpapahalaga sa bawat miyembro ng kanilang grupo. Nagdudulot ito para pagbayarin nila ang kung sino mga hamak sa kanila o papaslang sa kanilang mga miyembro. Subalit, noong nagtagumpay si Silva na mapatay ang spider na may ika-8 numero, hindi sinunod ng Phantom Troop ang kanilang paniniwala. Kinalimutan ng kamatayan ng kanilang kasama at pinalagpas ang ginawang pagkalaban sa kanila ni Silva. Higit pa dito, kahit din pinagbawalan noon ng pinuno ng mga Zoldix ang kanyang mga anak na kalabanan ng Phantom Troop bilang pag-iingat, hindi ito nagpapakita na takot si Silva sa grupo, sapagkat makalipas ang ilang taon, tumanggap muli siya ng misyon para paslangin ng spiders. Gusto ko lamang din bigyang diin na ang trabahong tinanggap nila Silva at Zeno mula sa mga mafia ay ang misyong patayin hindi lamang si Chrollo, kundi pati na rin ang pag-ubos sa buong grupo ng Phantom Troop. Sa madaling salita, ang pagkuha nila sa misyong ito ay nagpapatunay na alam ng 2 batikang assassins na kaya nila ang spiders. Bagay na pinatunayan nila Silva at Zeno noong kamuntikan na nilang mapatay si Chrollo. Sa punto pa lamang na ito ng istorya, makikita na nating alam ni Chrollo ang kakayahan ng mga Zoldix at ang hangganan ng Phantom Troop. Ang pangalawang ebidensya na matatalo ng pamilya ng assassins ang spider kapag naglaban sila ay makikita sa pagpapanggap ni Illumi bilang si Hisoka. Kung ating babalikan ang chapter 116 ng manga, mababasa natin ang pag-upa ni Hisoka sa serbisyo ni Illumi para magpanggap bilang si Hisoka sa harapan ng Phantom Troop. Napagtagumpayan ni Illumi ang misyon ng walang mintis. Nakaalis si Hisoka sa hideout para tagpuin si Chrollo at walang kahit na sino sa Phantom Troop ang nakapansin ng pagpapanggap ni Illumi. Napakalaking patunay nito sa agwat ng kakayahan na meron ng isang Zoldix kumpara sa mga miyembro ng Phantom Troop, sapagkat ang lahat ng spiders maliban kay Uvogin at Chrollo ay naloko ni Illumi.
Hindi man lamang siya nahalata ng henyong si Shalnark. Naramdaman ng kapwa niya mamamaslang na si Phaeton at hindi napansin ng mga matatalas na mata ni Machi ang pagpapanggap na Illumi bilang Hisoka. Kahit pa ang babaeng magnanakaw ay sobrang pamilyar sa payaso. Nakakatakot ang galing na ito ni Illumi sa pagpapanggap dahil kung nagkataon na kasama sa kanyang misyon na tapusin ang ilan sa mga spiders, siguradong magagawa ito ni Illumi habang sinasamantala niya ang kawalan ng Phantom Troop ng ideya kung sino siya. Ang pangatlong rason kung bakit ko nasabing mananalo ang mga assassins kontra sa mga magnanakaw ay dahil maging ang Phantom Troop sobrang nare-respeto at bilib sa kakayahan ng mga Zoldycks. Patunay dito ang pagpapasali nila sa batang si Kaloto kahit 10 taong gulang pa lamang ito. Pagkakaroon nila ng interes kay Killua kahit kakatuto pa lamang nito sa paggamit ng Nen at pag-upa nila kay Illumi para tapusin ang tendons ng mafia. Kahit pa wala namang ginagawa sa mga oras na yun ng iba nilang miyembro. Kalaunan, pinasali din nila si Illumi sa Spiders dahil sa misyon nitong paslangin si Hisoka at dahil sa respeto meron sila para sa lakas ng mga Zoldyck. Ang pang-apat na rason kung bakit mananalo ang mga Zoldycks laban sa Phantom Troop ay dahil sa pagkasanay na pinagdaanan ng bawat miyembro ng pamilya ng mga assassins. Kahit pabata pa lamang o bagong silang ang isang Zoldyck, inihahanda na sila at ipinapasok na sa sining ng pagpaslang. Nagresulta ito para magkaroon sila ng mga kakaibang katangian kagaya ng kakayahang-makayanan ng iba't ibang uri ng lason, ang abilidad na tanggapin ang nakakapareles ang boltahe ng kuryente at ang katatagang sapat para paglabanan ng matinding pinsala. Nagkaroon din ng bawat Zoldyck ng hindi masukat na lakas kaya nagagawa nilang makabuhat ng mga sobrang bibigat na bagay katulad ng gate nila na may tuneto-niladang timbang. Napapagtagumpayan din nilang pumaslang ng iba't ibang target mula sa maraming mapapanganib na organisasyon at dulot ng pagkasanay ng Zoldyck na gawa ng bawat isang miyembro ng kanilang pamilya na makagamit ng kapangyarihan ng Nen. Ang pinag-uusapan nating paghasa at paghubog sa mga miyembro ng Zoldyck ay isang pagkasanay na ipinasa mula sa napakaraming henerasyon ng pamilya, mula pa sa ninuno ng pinakamatandang miyembro ng kanilang angkan. Kaya, hindi nakakapagtaka kung bakit naging matagumpay sila sa larangan ng pamamaslang. Ang profesional na pagkasani ng pinagdaanan ng bawat Zoldyck ay hindi naranasan ng bawat miyembro ng Phantom Troop dahil maaaring lahat sila ay walang kinalakihang tunay na pamilya. Ang mga bagay na nalaman nila sa pakikipaglaban ay nagmula lamang sa sariling sikap o paggabay ng iilan nilang kakilala. At higit sa lahat, ang Phantom Troop ay isa lamang organisasyong binuo ni Chrollo at hindi ipinamana ng kahit na sinong ninuno o kahit na anong angkan. Ito ang posibleng dahilan kaya hindi ganun kaorganisado ang grupo at merong butas ang kanilang samahan. Halimbawa dyan ay ang pagpapapasok nila ng bagong miyembro matapos patayin ng taong ito ang dati nilang kasama. Ang batas na ito ang naging dahilan para makasali si Hisoka sa grupo na nagdulot ng sari-saring problema. Isa pa sa kapintasan ng batas ng Spiders ay ang pagturing nila sa kanilang misyon bilang libangan imbes na trabaho. Nagresulta ang kawalan ng disiplinang ito ng mga pagtatalo at ng kamatayan ng ilan sa kanila. Higit sa lahat, ang pinakamalaking kakulangan sa Phantom Troop ay ang katotohanan na hindi sila ipinanganak na magnanakaw. Hindi kagaya ng mga Zoldycks na nakatakda ng maging assassins pagkasilang pa lamang. Hindi sila kagaya ni Bunolinov na nagmula sa isang maliit na tribong may sinusunod pang kakaibang tradisyon. Hindi sila kagaya ni Machi na napili lamang ang kanyang kakayahan dahil sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. At hindi katulad ng mga Zoldyck si Chrollo na naging isang inosenteng bata muna bago yakapin ng kasamaan. Ang mga Zoldycks ay mamamaslang na talaga mula bata hanggang sa kanilang pagtanda. Ang panglimang rason kung bakit mananalo ang mga Zoldycks kontra sa Spiders ay dahil maging ang kwento, mas kinikilala ang lakas ng Zoldycks kaysa sa Phantom Troop. Patunay dito ang pananatili nila sa Kukura Mountain ng walang gumagambalang mga otoridad, sundalo ng gobyerno o mga hunters para pagbayaran sila sa pagpaslang ng iba't ibang tao. Noong nakita din ng mga miyembro ng 12 Zodiacs ang dalawang Zoldyck na sila Illumi at Kaloto, pinili nilang hindi arestuhin ang mga ito. At kahit din ang dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero ay mistulang may magandang relasyon sa mga Zoldycks, nagpapakita na ang mga assassin ay may kakaibang reputasyon na pumipigil sa maraming malalakas na karakter o organisasyon na kalabanin sila. Iba ito sa trato ng mundo sa Phantom Troop sapagkat hindi lamang mga pulis, mafia, assassins at hunters ang tumutugi sa grupo. Marami pang walang takot na sumusubok sa lakas ng Spiders. Naging dahilan ito para magpanggap silang patay na, maghiwa-hiwalay kapag tapos na ang kanilang misyon
o magpalamig muna mula sa mga humahabol sa kanila. Bukod dito, patunay din na mas binibuild up ng kwento ang lakas ng Zoldyck kaysa sa Phantom Troop ay noong kinalaban ng mga assassins at ng mga magnanakaw ang lahi ng Chimera Ants. Natatandaan nyo ba kung paano walang takot na hinarap ni Zeno ang hari ng mga langgam na si Meruem? Isa siya sa mga ilang tao na nakakita ng hitsura ng hari. Naaalala nyo pa ba kung paano dinurog ng walang hirap na Silva ang napakabilis at napakailap na Chimera Ant na sa Cheeto? At nasa memorya nyo pa ba kung paano pinabagsak na Killua ang isang buong squadron ng mga Chimera Ants? Tinalo si Ikalgo, pinugutan ng Orto siblings at hinamon ng bawat isang Royal Guard sa duelo. Nagawa lahat ito ng batang Zoldyck, habang ang Spiders naman kagaya ni Shizuku ay halos mahubaran na ni Pike. Si Shalnark na nagawa pang mahuli nila Pell at Boki at si Phaeton na ginamit na kanyang napakamapanganib na Nen ability para lamang mapabagsak si Sazan. Patunay din na ipinapakita ng kwento na mas malakas ang Zoldyck kaysa sa Phantom Troop ay ang pagtatagumpay ng pamilya ng assassin sa bawat misyong ginawa nila sa istorya. Halimbawa nga dyan ang pagpatay ni Silva sa number 8 ng Spider, pagpatay ni Illumi sa Tendons ng Mafia, at pagtulong ni Zeno kay Netero na ilayo si Meruem mula sa mga Royal Guards. Kabalik na rin ito ng napakaraming kabiguan ng Phantom Troop sa kanilang mga layunin. Halimbawa dyan ay noong tumakas sila matapos tangkain na pagnakawan ng auction, natapos ito sa kamatayan ni Uvogin. Sunod sa misyong ito ay ang paghahanap ng grupo sa Chain User na nauwi naman sa pagkadukot kay Chrollo at pagkamatay ng Pakunoda. At ang pinakahuling nabigong layunin ng Phantom Troop ay ang pagpaslang kay Hisoka para mabayaran ito sa pagtulong sa Spiders na makahanap ng Exorcist. Nagwakas ang layuning ito sa pagkamatay ni Shalnark at Cortopi. Ang mga pagkabigo, pagkatalo at kamatayan ng Phantom Troop sa mga misyong ginagawa nila ay nagpapakita na pagdating sa reputasyon sa kwento, kasanayan sa pakikipaglaban at galing sa pagtapos ng misyon, sobrang nakalalamang talaga ang pamilya ng assassins. Ang pang-anim at huling patunay na mananalo ang Zoldyck kumpara kanila Chrollo ay makikita sa mga abilidad na meron sila. Sapagkat kung ating susuriin ang mga Zoldyck, malalaman natin na nasa kanila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang karakter sa kwento. Halimbawa dyan sila Silva at Zeno na mayroong mga abilidad na mabisang gamitin sa pakikipaglaban. Hindi ito katulad ng abilidad ng ilan sa mga miyembro ng Phantom Troop na napapakinabangan lamang para sa kanilang propesyon bilang magnanakaw. Halimbawa dyan ang Blinky ni Shizuku, ang Gallery Fake ni Cortopi at ang Memory Bomb ni Pakunoda. Kaya kung magtutuos ang dalawang grupo, siguradong malalagasan agad ng mga binti ang gagamba. Bukod kanila Silva at Zeno, nagtatagli din ng sobra-sobrang kakayahan si Maha Zoldyck na dahil sa sobrang lakas, nagawa niyang matapatan ang kinilalang pinakamalakas na Nen user sa mundo noon na si Isaac Netero. Sa katunayan, ang dating chairman ng tanging tao na nabuhay matapos makaharap si Maha, nagpapatunay ng lakas na tinataglay niya. Higit sa lahat ng mga Zoldyck ay si Alloka, ang batang nagtatagli ng misteryosong kapangyarihan dahil sa nilalang nakahati niya sa kanyang katawan. Ito ay si Nanika. May kakayahan si Alloka at Nanika na ipagkalob ang kahit na anong kahilingan ng mga taong hihiling sa kanila at kaya nilang sundin ang kahit na anong utos ng kuya nilang si Killua. Isipin nyo na lamang kung anong mangyayari kapag inutos ng ating bida sa kanyang nakababatang kapatid ang kamatayan ng grupo ni Chrollo. Siguradong hindi pa man nag-uumpisa ang laban ng dalawang grupo, mauubos na agad ang mga miyembro ng Phantom Troop dahil sa kapangyarihan ng Zoldyck. Ang Zoldyck at ang Phantom Troop ang dalawa sa pinakamakapangyarihang grupo sa Hunter x Hunter. At ang katanungan kung sino ang mananalo sa kanila pag naglaban sila ay hindi talaga ganun kadaling sagutin. Kaya, maiintindihan ko kung may mga hindi sang-ayon sa aking desisyong piliin ng mga assassins kumpara sa Spiders. Kung meron kayong sariling opinion kung sino ang mananalo sa kanila, maaari nyo itong sabihin sa comment section sa ibaba para mas maintindihan natin kung sino ang mas malakas, ang Phantom Troop nga ba o ang mga Zoldyck.